ito ay karapatan na magsalita o ito ay isang walang kwenta sa lipunan. O tingnan nga natin. O ayan, ayan yan, nagtatago pa. Ayan! Ano ba yan? Mukha pa lang. Na-iskandalo na ako. Ito talaga si Madam, oh. Laos na. Umihirit pa. O sige nga, ano ba sinabi mo? Daldal ka kasi ng daldal dyan. Magsama na lang kayo ni Junel. Well, let's see. Because we have to tie this up to the survey results. The survey results clearly say that most Filipinos would prefer impeaching VP Sara at this point. Nako, yung survey na yan. Alam naman natin yung survey na yan. Talaga namang minamanipula ang survey na yan. Ang bilis nila mag-survey. Kaano lang nung impeachment. May survey kaagad, di ba? Pinaliwanag na natin yan. December, I think, December pa lang. Yung unang impeachment na pinasa sa Kamara, by after a week, meron na kagad resulta yung survey. Nakaprepare na. Malaking katarantaduhan. As against the position that, that you just let it go. Let go all these allegations against VP Sara. Nako. So, well, yes, this INC rally may be able to really have great numbers on the streets for purposes of that supposedly peace and unity. Nako. But it's still supporting a minority position. Nako po. Yan po yung sinasabi ng ministro ng iglesia. Kasi ito ay naganap bago magsalita yung ministro. Minority lang naman daw kayo, mga taga-iglesia. Minority, pero don't tell me nung tumakbo ang senador, di ka lumapit sa iglesia. Di ba? Sana kung meron taga-iglesia, ilabas yung picture na yun, ano? Minority lang daw kayo, sabi nito. De Lima na ito. Naku po, hindi maganda yung binitawan mo. And no matter how massive the crowd would be, it's still a minority. Naku po, minority daw kayo kahit gaano pa daw kayo kadami. Yung pagmumukha na yan, yan ang minority. Madam, medyo lumayo-layo kayo sa akin. Parang... Ay, nako. A minority position is a minority. So, a minority position is a minority. Talagang nilait-lait kayo. Minority lang kayo. Yan ang sinasabi ng dilema na yan sa INC. Wala kayo. Wala kayong bilang. Sabihin ba naman ng dilema, wala kayong bilang INC. Minority kayo. Naku, kaya kung ako sa inyo, kung may picture kayo na lumapit si Dilima sa inyo nung tumakbo siyang senador, ilabas na yan. Ilabas na yan. I'm not sure whether such an action would have much effect. Wala daw. Yung action ninyo, wala naman daw epekto. Bali, wala daw yung ginawa ninyo. Nako, Dilima. Si Dilima, pag nagsasalita, parang kakainin ka, no? Gago! Hindi, laging ganyan, no? Ang posisyon niya. Naku naman. Naku, meron pa naman mga malilikot ang isip dyan. Nag-i-edit. Huwag niyong i-edit to, ha? Baka i-edit niyo si Dilima, ha? Hindi kasi, di ba may mga bagong app ngayon? Yung na-i-edit, yung pag nagsama kayo sa ganyan, pwede kayo, naku, huwag yung gagawin niya, sasampal. Malilintikan kayo sa akin. Ika-copyright ko yung photo niyo. Huwag niyong gagawin yan. On the disposition of the members of Congress, especially the House of Representatives, because of course the members of the House of Representatives would also think about the survey results. Ibig sabihin, sinasabi niya,
Walang kwenta yung survey yung ninyo, yung rally ninyo. Kasi yung House of Representative naman daw ay makikinig sa survey. Kayo namang daw mga taga-iglesia ay kayo naman daw ay minority lamang. Wala daw kayong bilang sa lipunan. Walang bilang, madam. Lahat ng politiko nagmamalikluhod dyan sa Iglesia ni Cristo tuwing kampanya. Wag nga tayo maglokohan. Hindi, alam mo, hindi po ako taga-Iglesia ni Cristo, pero isang bagay na nakikita kong maganda sa Iglesia ni Cristo ay yung pagiging united nila as one, especially during the election, 'di ba? Although paulit-ulit naman nila sinasabi hindi po sila nangingialam, sila po ay hindi nga daw nila nilalabas. Ang purpose kasi ng kanilang black voting, yung tinatawag na iisa ang binoboto, ay para lamang po sa kanilang mga kapatiran, yung mga kaanib, yung mga kasamahan lang nila. Ibig sabihin, hindi sila nag-i-endorso ng sino mang politiko. Kasi nilalabas nga nila yun gabi before the election. Para hindi malalaman ng ibang tao kung sino yung gusto nilang tumakbong manalong senador o kaya gusto nilang maging presidente, hindi nila inilalabas sa labas ng kanilang iglesia. So basically, tama yung sinasabi nila, they are not endorsing anyone sa public. Sa madaling salita, parang ako, pamilya, halimbawa lamang, wala pa rin naman Wari ako'y tatay. Doon lang sa anak ko. Yung anak ko, ginagabayan ko. Anak, eto iboboto natin ha. Kasi siyempre, yung mga anak, humihingi ng guidance yan sa kanilang magulang. Ito ang boboto natin kasi ganito si ganito. Kaya ito boboto natin, di ba? Parang ganun sa kanila. Yung pamilya nila, yung kanilang kaanib, ito boboto natin kasi ito yan, ganito yan. Yun lang yun. Pero hindi nila sasabihin sa kapitbahay na, ito pag di nyo to binoto, mga gago kayo. Hindi kasi ganyan nung panahon ng election 2022. Yung mga kaibigan mo na hindot. Totoo naman yung mga kaibigan ninyo na tanda ko nun, yung mga kaibigan ko nun, in-unfriend ako. Lalo na yung mga nakasama ko sa ibang bansa. Lahat sila nag-unitae. Galit na galit sila sa akin. Sabi na, hindi ka pala Duterte. Hindi ka nag-unitae. Hindi ka pala Duterte, galit na kami sa'yo. Pinagmumura ako. Pati yung mga followers ko dyan. Kilala nyo kung sino kayo, lumipat kayo sa kabilang kampo. Tabi ko sa inyo, babalik din kayo. Diba? Ngayon, sising-sisi kayo. Prensi-prensi uli kayo, like uli kayo. Hindi, wala namang problema. Okay lang naman. Ako naman mapagmahal. Ibig sabihin, kahit sino mamahalin ko. Lalo na. Hindi, biro lang po. Mapagmahal po ako. Kung humingi na kayo ng tawad at na-realize nyo na nabudol kayo, walang problema yan. Mamahalin ko kayo uli. Siguro din nyo naman, huwag nyo nang ulitin. Pabihira, nabudol na kayo nun. Tapos, ngayon, uulitin nyo na naman. Huwag naman nyo araw-arawin. Ha? Tuloy natin itong results. So unless the INC would back up its rally with the threat not to deliver the so-called block votes to pro-impeachment congressmen, then I'm not seeing much effect. Sabi niya, unless daw yung kanilang sinasabi diyan ita-translate nila doon sa block voting. Madam, napaka Attorney Libayan po ba kayo? Estudyante po ba kayo ni Atty. Libayan? Parang wala akong kayong common sense, Siyempre, matik na yan. Matik na nagbigay na sila ng position in public. Matik na yan. Ako sa tingin ko common sense na lang naman yon. Kung sino man na magtulak ng impeachment, sa tingin ko, hindi nakakargahin ng iglesia yun. Ayaw nga nila yun Ayaw nga nila ng gulo. Gusto nila kapayapaan. Tapos may manggugulo, sa tingin mo, susuportahan pa nila. Ano ba naman common sense yan, madam? Sabi ko na, di lahat ng abogado matalino Kasi sinasabi niya dito, unless, mga ganun pa siya, unless, di ba? Ay magta-translate yun sa kanilang black voting. Hindi,
eto, kayo mga kababayan ng tatanungin ko. Ako, ito lang sa tingin ninyo ba, yung mga magpo-pro-impeachment, yung tutulak ng impeachment dyan sa Kamara, sa tingin ninyo susuportahan pa ng iglesia? Hindi para nyo na rin sinabing walang paninindigan ng iglesia. Ganun na sinasabi ninyo Di ba? Imposible. Against nga po sila. Ang gusto nga ho nila, kapayapaan. Paulit-ulit nila sinasabi yan. Kahit kami po nag-interview dyan, ang laging sinasabi ho ng mga membro, kapayapaan. Ayaw na namin ng politika. At tupagin ninyo ang mga pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya kung sino man ang mag-ano ng impeachment, nilalabanan nila. Kaya nga sila nag-rally. Kasi nilalabanan nila impeachment. Tapos, hindi naman nila itatranslate. Ano yun? Common sense naman, madam. Ano to? Common sense left the earth? Pambihira naman, of this action in order to push for the impeachment of VP Sara. Ayan na. Ano, madam? Hindi ka pa susuko? Sigurado ako, pustahan tayo. 100%. One of these days. Babawi ito. Babawi ito sa iglesia. Sasabihin niya, hindi naman totoo yung iba naman yung ibig ko sabihin. Na-misinterpret lang ako. Ang linaw pa sa malinaw Ano misinterpret dyan? Walang misinterpretation dyan. Galing mismo sa iyong bunganga. Na mahilig sa, sabi nila, sa saba daw. Totoo po ba yun, Madam de Lima? Mahilig po kayo sa saba? Hindi, ako, yung saba na saging, kayo talaga. Dudumi ng isip niyo. Mahilig po ba kayo? Kasi yan na nakikita. Di ko nga alam bakit yan ang nilaging nakikita ko Mahilig daw kayo sa saba. Totoo po ba yun, kagalang-galang na de Lima? Totoo po bang mahilig kayo sa saba? Anong klaseng gusto nyo saba? Yung maitim? Hindi kasi may mga ganon, yung gusto nila, yung medyo hinog na. Maitim-itim na yung saba. Di ba? Yung meron ako niya, mahilig din ako sa saba Kaya wala namang masama mahilig sa saba. Yung akin nga lang, gusto ko yung press na press. Yung totoong saba. Ang pangit. Hindi, mahilig talaga ako sa saba. Lagi ko yung ini-air fry. Kayo, madam, ano hilig ninyo? Malaki o maliit na saba? Bakit mo ba tinatanong, Banatbay? Hindi, kasi papadalan ko si madam ng saba. Kasi magaling ako magluto ng saba. Kung gusto ni madam, tinaw, naka-smile na si madam mo. Madam, kung gusto nyo ng saba, sabihin nyo lang sa akin, padadala ko yung saba. Marami akong saba dito. Okay? Ito. Tuloy natin yung sinabi ni Sir. Paano niya ba binanatan itong statement ni De Lima? Pero hindi niya na pinasikat. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Tama nga naman. Sino ba nagsabi sa'yo na sila ay ang majority? Wala naman sinasabi. Ito, lagay natin yung picture ni Madam para masaya. Habang nagsasalita si Sir, lagay natin tong picture niya sa baba. Ayan. Sino ba nagsabi sa'yo? Di ba? Sino ba ang nagsabi sa'yo na sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sila ang majority? Sir, ingat kayo. Pogi nyo pa naman, Sir. Baka makakursunadaan kayo ni Madam De Lima. Ingat kayo, Sir. Naku po, Sir. Pero ako, may tiwala ako dito kay Sir. Ito isang man of God. Diba? Kaya lang ingat kay Sir kay Madam De Lima. Itsura pa lang ni Madam. Parang, parang babawi. Yun! Baka naman sabihin nila